Sarswela, kalukuhan, propaganda lamang, isang drama ang ginawang courtesy resignation ni Bongbong Marcos. Dahil ang mga inaasahan po natin na mababaklas at matatanggal dahil sa kanilang ginawang illegal na pag-aresto kay Tatay Digong ay sila pa rin ang nanatiling miyembro ng kabinete ni Marcos Jr. Dalawang Rimulya at itong Secretary Gibo Teodoro. Samantala si Anyo ay hindi pa nga alam nitong si Bersamen kung mananatili ba o tanggalin ni Marcos Jr. Nananatili pa rin Secretary ng Department of Justice itong si Boyeng Rimulya, nananatili namang DILG Secretary itong si John Vic Rimulya at nananatiling Secretary ng Department of National Defense si Gibo Teodoro after na i-announce ni Bersamen na sila po ay mananatiling miyembro ng kabinete ni Marcos Jr. Matandaan natin mga kabayan, ang mga ito ay di umano'y kasama sa tinatawag ni John Vic Rimulya na Kurgrove, yung gumawa ng plano kung paano ipapadala si Tatay Digong sa dahig. Samantala, tinawag naman po ni Bersamen na reward itong promotion ni Torre. Ano nga ba yung mga ginawa ni Torre kung bakit siya kailangang bigyan ng reward? Siyempre, yung mapang-abusong ginawa niya po sa Kingdom of Jesus Christ at ang mapang-abusong ginawa niya po kay Tatay Digong at the same time kay Vice President Sara. So, lahat yan ay markado at nakatatak na po at parte po ng history ng ating bansa. At siyempre, paano niya nga maproteksyonan ang kanyang sarili ay siyempre kailangan niyang i-promote itong taong nauutusan niya at hawak niyang salig na si Torre. Anyway, pakinggan natin itong mga announcement nitong si Bersamen, mga kababayan. Alam mo, lahat ng promotion reward yan. Ano? Reward niya. But most promotions are given on merit. So let us assume that this was given on merit because, you know, it was not an easy decision on the part of the president. He considered, to my recollection, 5 names. No? And you must probably have an idea of who those 5 were. But as of this time, the decision was already made and it favored Police Major General Torre. By the time he accepts this appointment, he will have the 4 stars. That is the regular. Kasi si General Torre po ay So, alam naman natin yan, mga kababayan po natin. No? Hindi na po tayo na surpresa kumbaga dito sa promotion ni Torre dahil after all na sinakripisyo niya rin ang kanyang dignidad, ipinagpalit niya ang kanyang tunay na trabaho bilang isang pulis, para magampanan niya itong hindi kaaya-aya, kahit yung mga men in uniform na makasamahan niya ay hindi na rin pabor sa ginawa kay President Duterte. And of course, yung mapang-abusong galawan sa Kingdom of Jesus Christ. And of course, yung pag-iinsulto kay Vice President Sara nung nakaraan bago nila ipadala si President Duterte sa dahig. So nakita natin kung paano niya binastos Tatay Digong. Obviously, alam natin kung sino yung nasa likod, sino yung nag-utos para gawin ito. So yun ang nagbigay sa kanya ng promotion ngayon. So anyway, lahat po yan, mga kababayan po natin, alam po natin is part po ng kanilang political propaganda. And lahat po yan ay may katapusan. So sige lang, At ang ating pinapanalangin yan na sana ay makauwi po si Tatay Digong sa ating bansa. And now, nandun si Amy Marcos. I don't know kung ano po yung mga gawa ni Amy Marcos para matulungan na mapauwi si Tatay Digong na biktima po nitong si Torre, mga kababayan po natin. And of course, si Torre ay aso lamang yung taong nag-promote sa kanya, siyempre. Point na as PNP chief. How about yun pong courtesy resignation ng iba pang mga involved dun sa illegal arrest di umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung resignation po ni na DILG Secretary, DOJ Secretary Remullus, are we expecting na sa mga susunod na araw ay meron na rin pong yung resulta? I do not like your qualification of the arrest as illegal. Di ba? So talagang ini-insist at pinapanindigan po nilang legal yung ginawang pag-aresto kay Tatay Digong. Yan ay magkaalaman pa naman yan, After your administration, magkakaalaman and malaman natin kung legal or illegal, yung sinasabi inyong legal na pag-aresto kay President Duterte. Ngunit malinaw po sa mata ng taong bayan at mata ng ilang mga legal
na ito pong ginawa kay President Duterte ay illegal at isang kidnapping. Kahit yung mga international lawyer ay nagsasabing illegal po ito at hindi dumaan sa tamang due process. Siyempre, ano ba yung aasahan natin kay Bersamin? Diba? Siyempre, papanindigan po nila kahit pamali yung kanilang ginagawa. No? Kasi, kita mo naman, si Vice President Sara, legal counsels, no? Si Attorney Kaufman, nagsasabi, malinaw, base doon sa mga video na lumalabas na illegal ang ginawa kay President Duterte. So, ano bang asahan natin kay Bersamin? Di ba? Tumatandang paorong at walang prinsipyo. Siyempre, sabihin nyo talaga na legal. And ngayon, tingnan mo, napaka-defensive po nila pagdating po sa usapin ng pag-aresto kay President Duterte. It's an opinionated statement made by somebody. I will not name who she is. But from our point of view, the arrest was perfectly legal according to the according to international law. We have debated that in the public domain for a long time. But no one can tell me now that that was an illegal operation, procedure, or you know, when these representatives of the executive were invited to the Senate investigation called by the Committee on Foreign Affairs, I immediately transmitted a letter telling the Senate President and the chairman of that committee that we are going to claim executive privilege for all the parts that are covered by executive privilege. They respected it, and if they concluded from there that the arrest was illegal, I cannot help them at all. That was the last question. Yeah, but Thank you very much. The question po is yung assessment po yung sa performance nila ng Pangulo. Kailan po natin na inaasahang babanggitin kung tinanggap ba ng Pangulo yung resignation po nila or hindi? Sino sila? Si Secretary Boying Remulla, Secretary... declined yung resignation niyan. Sino pa? Si Secretary John Vic Remulla. Declined din. How about the Secretary Anyo? I do not know yet because that is a personal thing for the President, you know, security advisor yan. And actually that resignation letter was not coursed through me because it's a personal response. Well, they have a personal thing dyan. Kung ayaw ni Presidente tanggapin, it's up to him. How about Secretary Gubo Teodoro po? Hindi rin. Gusto mo bang... So, ano po ba yung inaasahan natin, mga kababayan po natin, no? Siyempre, yan ay kontrolado niya. Yan ay mga alipores niya. At yan, kapag tinanggal niya, baka mamaya masasabit yan, no? At may ipit yan sa ginagawang investigation patungkol po sa illegal na pag-aresto kay President Duterte, baka mamaya kakanta yan. So, malamang mananatili talaga yan, no? Sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Pero alam niyo, mga kababayan po natin, no? Buti pa nga itong si Arnie Teves, no? Ay pinilit po nila na maibalik sa Pilipinas, ika nga, no? Ginawa nila ng paraan, kinausap nila ang lahat, no? Na pwede nila makausap para maaresto nila si Arnie Teves at maibalik sa Pilipinas, no? At dito litisin. Pero samantala ang kay President Duterte, no, ay talagang ayaw nila kasuhan dito, ayaw nila filean ng kung anumang reklamo dito. Gusto nila doon sa ibang bansa. Kabaliktaran po, mga kababayan natin, no? Itong ginagawa nila. Kung saan yung taong ayaw magpalitis dito sa Pilipinas, pilit nilang kinuha, kagaya si Arnie Teves, no? Sa anumang dahilan, basta makuha nila sa anumang paraan, basta makuha nila. Pero si President Duterte, no, na gustong litisin dito sa Pilipinas, gusto niyang husgahan siya sa kanyang sariling mahal na bansa, ay hindi nila magawa ng paraan na maibalik dito. Kita mo, no? Baliktad yung utak ng nakaupong presidente natin ngayon, pati na rin po yung kanyang alipores. And of course, pati itong si Bersamin, na magsasabi pa na si Attorney Vic Rodriguez daw is puro daldal lang. Pero samantala siya, tingnan mo, no? Tumanda na walang prinsipyo at paorong, mga kababayan po natin. So, ano po yung masasabi dito sa mga patuloy na makadramahan nila at ang pagpapanatili nitong tatlong alipores ni Bongbong Marcos na umano'y kasama sa mga core group na gumawa ng plano para maipadala si President Duterte sa dahig.
At yan muna yung ating update. Maraming salamat po sa atin lahat, mga kababayan.